hanggat hindi natin mararanasan ang tunay na kagalingan na galing sa ating Panginoong Jesucristo, yung tatlong kagalingan na ito, yung katawan, espiritu at kaluluwa natin, hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, sa kanyang pintuan. Na yung pintuan na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Akala nyo madaling pumasok? Hindi po. Mahirap pong pumasok sa pintuan na ito. Meron kang gagawin, hindi lang ganon. Hindi ganon na lang. I remember one time, yung may nag-ministry si pastora sa school ni Isaac. Sabi ng lalaki, mabuti akong tao. May Jesus naman ako. Dahil may Jesus ka na, maliligtas ka na. Hindi yung kabutihan natin ang magliligtas sa atin. Hindi po. Hindi dahil mabuti ka na ay maliligtas ka na. Mga ginigiliw, dahil gumagawa ka na ng mabubuti sa mga kapwa mo, maliligtas ka na. Di ba? Opo. Naligtas lamang tayo dahil sa habag, awa ng Diyos. Nagligipin nyo dito, asin na lang. Muapay nga na isalakan tayo. Uray pa ibusin yung tikinabaanan mo. Ubusin mo lahat yung kayamanan mo. Ipamigay mo sa lahat ng mahihirap. Gumawa ka man ng kabutihan sa lahat ng iyong buhay. Kung ang kabutihan na ginawa mo ay hindi galing at bunga ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo, lahat ng ginawa mo, yan ay basura lamang sa harapan ng ating Panginoon, mga ginigiliw. Yung naggagalyera na, may Kristo rin yan eh. Oo. Sa galyera, may mga Kristo din doon, di ba? Yung mga matay tao, may Diyos din yan. Kaya, hindi lahat ay makakapasok sa makipot na pintuan na ito. Meron at meron tayong gagawin, may responsibilidad tayo na dapat nating tayuan at gagawin upang tayo ay makapasok sa pintuan na ito na sinasabi ng ating Panginoon, mga ginigiliw. This morning, sa bahay, nagalit ako. Magalit po talaga ako. Sabi ko doon, kaninang umaga, lahat tayo dito, hindi tayo Kristiyano, sabi ko. Hindi tayo Kristiyano dito sa loob ng tahanan na ito. Araw-araw may naninigaw, araw-araw may nagagalit, araw-araw may tamad. Imagine ako nang naglaba, ako pang magtutupi, ako pang maglalagay doon sa parador mo, lulutuan pa kita ng pagkain. Ano bang klaseng tao yan? Katamaran yan. Mabuti pa ang hindi Kristiyano. Alam niyo yung hindi Kristiyano? Nakikita niyo na nagtatrabaho sila. Hindi nila kilala ang ating Panginoong Jesucristo, pero yung pamumuhay nila, yung mga gawa nila, mga ginigiliw, ito ay naaayon sa kagustuhan at kalooban ng Panginoon, mga ginigiliw. Dito, itong ibig sabihin niya sa Romans 2. Mabuti pa na hindi natin kilala ang Diyos dahil may pag-asa pa na makapasok tayo sa makipot na pintuan na yan. May pag-asa. Maliligtas tayo dahil sa ating budhi, sa ating paggawa ng kabutihan. Dahil ang basehan ng Diyos sa kaligtasan ng mga hindi nakakilala sa ating Panginoon. Pero sa
sa kanilang puso gumagawa sila ng kabutihan, yun ang magbibigay sa kanila ng kaligtasan. Dahil hindi nakarating yung magandang balita sa kanila eh. Hindi nila kilala ang ating Panginoong Kristo, pero sa kanilang budhi, gumagawa sila ng kabutihan. Pero tayo na Kristiyano, na alam natin ang salita ng Panginoon, hindi tayo nabubuhay ayon sa kalooban at kagustuhan ng ating Panginoong Kristo. Laglagipin nyo dito yung kabsat, the 1 Peter 4:17-18. No tinalintag na tao, mga ibaga kayo tinalintag dito. No sino tinalintag? Ang adik, kung kunang nalintag ka, ang adik dyan, tipasayan ka po, tapos nagbaling ka nalintag. Adik, kung kunang magnakamat yung simbahan, at parintumag ka, paging ka na di altar, kung kunang, ang adik dyan tinalintag. Ano ang matuwid na sinasabi ng ating Panginoon? Ang matuwid na sinasabi ng ating Panginoon, yung sumasampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo at namumuhay sa kanyang kalooban, yun ang matuwid na tao. Ginagawang matupid ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang matuwid. Pero yung matuwid na sinasabi niya sa 1 Peter 4:17-18, kung ang matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng isang taong hindi kumikilala sa Diyos at patuloy na gumagawa ng kasalanan, mga ginigiling? Napakahirap maligtas. Hindi dahil na tumatayo na po, tumatayo na po yung mga lingkod ng Diyos o mga pastor dito. Walang exempted, mga ginigiliw. Kung hindi ka nabubuhay sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, hindi mo mararanasan ang makapasok sa makipot na pintuan na ito. Dahil ang makipot na pintuan na ito, nakabukas para sa lahat. Pero hindi lahat ng panahon ang pintuan na ito ay palaging nakabukas. This door will not open forever. Opo, ang pintuan na ito ay hindi palaging nakabukas, mga ginigiliw. May panahon na ang Diyos mismo ang magsasara ng pintuan na ito, mga ginigiliw. Katulad ni Noah. Sinong nagpinig ng pintuan na yon? Si Noah ba? Si Noah ba ang nag-close ng pintuan na yon upang hindi makapasok ang mga tao sa loob ng arko na yan? Ilang taon na ginawa ni Noah ang barko na yon? 120 years preaching the word of God. Alam niyo, ang barko na yon, sumisimbolo ng salita ng Panginoon. Yun ang simbolo ng barko na yon, the word of God.